Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa oras na ito na muli kang magbubukas sa aming mga puso upang tanggapin namin ang iyong banal na mensahe, lalo na ngayong mahal na araw. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at kasalanan, Panginoon. Ibuhos mo ang patnubay na iyong banal na Espiritu. Gamitin mo lamang instrumento ang iyong abang lingkod. Bigyan mo po kami ng karunungan at kaabang loob na maituon ang aming puso sa iyong kalooban na aming masunod. Patuloy kang kumilos, banal na Espiritu. Kami nagtitiwala, naniniwala, umaasa at nagmamahal sa iyo. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po natin ituon ang ating puso sa mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Pagkasabi nito, nagugulumihanang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabing, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy niyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simeon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinagpapalimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya umalis gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus nga'y mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga anak, konting panahon na lamang ninyong akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo. Hindi kayo makakapunta sa pararoonan ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa pararoonan ko'y hindi ka makakasunod. Ngayon, may susunod ka sa pagkatapos." "Bakit po hindi ako makakasunod sa ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Ialay mo ang iyong buhay dahil sa akin?
Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, nakaitatlo mo akong itatatwa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. At ngayon po, pagninilayan natin ang March 31, 2026, ang Tuesday Gospel. At itong pagbasa po natin ay nagmula kay Juan. At masasabi natin na itong mahal na araw, no? Na panahon ng pagninilay ng mga nagawa nating pagkakamali, kasalanan. Kumbaga repentance, no? Na nanawagan sa atin ng Diyos ang pagbabalik loob. Tayo po ba ay nakapag-confess na? Lumapit na ba tayo sa sakramento ng kumpisalan? Kasi ito yung panahon na bigyan natin ng puwang ang Panginoong Hesus sa ating puso. Kumbaga parang moment niya to eh. Itong halos isang linggo na mahal na araw. Napakaraming araw sa buong taon na busy tayo sa mundo, busy tayo sa mga pangarap natin, busy tayo sa trabaho, pag-aaral. So, nawa itong Holy Monday hanggang Easter Sunday, nailan natin sa pagninilay sa Panginoon. Amen? Parang nakikisa tayo sa kanyang magandang misyon, sa kanyang pag-ibig, na ibinigay niya ang kanyang buhay sa ating mga makasalanan. Kaya sana, na huwag natin gamitin ang bakasyon na ito, itong Holy Week na ito, na pupunta sa beach, pupunta sa resort, pupunta kung saan-saan, parang maglibang. As a Catholic, hindi natin dapat natin ginagawa yan. Dapat nga tayo mga magpamilya, pero iba nga din nagbibisita iglesia, iba naman kahit sa tahanan lamang, sama-samang naglilingay ng salita ng Panginoon, iba na sisimba. Kumbaga, ito yung panahon na yung spirit natin, tsaka yung spirit ng God, nagko-connect yan. Dapat malakas ang connection. Amen? Tayo nga, pagka-birthday natin yearly, o kaya death anniversary ng mahal natin sa buhay, inaalala natin pinaghahandaan natin. Kahit nga minsan patay na yung mahal natin sa buhay, nanay, tatay, o kung sino naman yan. Di ba kahanda pa tayo minsan ng cake, ng pansit, dinadala sa puntod nila. Pag-birthday natin, lalo na yung mga birthday ng mga buhay na talagang pinaghahandaan. How much po pa kaya itong pinakamahalagang event na nangyari sa Panginoon? Ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Actually, ito yung pinakamahalaga na moment sa buhay ng Panginoong Hesus. Kasi pagka-Pasko, inaalala natin yung kanyang pagkakatawang tao, yung kanyang pagsilang. Pero ito na yun ito na yung kaganapan, o naging kaganapan ng pangako sa atin ng Diyos Ama, na ipapadala niya ang kanyang Mesiyas, at yun ang Panginoong Hesus. So nawa, nagkakaroon tayo ng sinasabing pagsasakripisyo. Ang dami na nating pagkaabala dito sa mundo. Ito yung moment ng sakripisyo naman sa mga maliliit na bagay, sa mga bagay na maka-spiritual, maka-Diyos. Hindi kung kailan mahal na araw at saka tayo kung saan pumupunta, nagsasaya. Para bang hello, hindi ba natin siya inaalala? So, ito po sa binasa nating mabuting balita, ay sabi natin na nagkaroon ng nagtanong yung kanyang alagad kung sino ba yung magkakanulo sa kanya. Sino ba yung magtatraidor sa Panginoong Hesus. So makita natin, kahit na mismong alagad na ng Panginoon, nagkakaroon pa rin ng denial, nagkakaroon pa rin ng betrayal. So, minsan, hindi assurance na naglilingkod ka sa Panginoon, hindi assurance na preacher ka, na pari ka, na meron kang paglilingkod at relasyon sa Panginoon. Dumadating ang panahon na masasabi tayo, nagkakaroon tayo ng kapit sa patalim. Ano yung kapit sa patalim? Yung deny natin yung ating pangako sa Diyos, o sinabi natin sa Diyos na, Lord, magiging faithful servant mo ko, maglilingkod ako sa iyo, sundo ko sa iyong utos. Kapag nalalagay tayo sa sitwasyon na parang it's just a matter of life and death. Na parang namimili tayo, magsisinungaling ba ako? Magnanakaw ba ako? Mangangalunya ba ako? Yung bang nagkakaroon ng self-centered
yung ating sarili na, ito yung gusto ko eh. Ito yung makakapagsaya sa akin. Nagkakaroon, pumapasok yung denial at betrayal. Kasi, ganyan ang nangyari kay Judas. Siya isa sa mga alagad ng Panginoong Jesus sa 12 mga alagad. At siya isa pala siyang ingat yaman, no? Siya yung treasurer siya ng kanilang grupo o kanilang gawain. Sa pamumuno ng Panginoong Jesus. Pero kahit alagad na siya, pinasok pa rin siya ng demonyo. Tinukso pa rin siya sa pera. Kaya ka diba, dumating yung time na pinagbenta niya. Yung kanyang faithfulness, kanyang paglilingkod, pagiging kaibigan, alagad niya sa Panginoong Jesus, mga humahanap, gustong pumatay sa Panginoong Jesus. Sa katumbas lamang ng pera, silver coins. Ganun ba tayo naman dumadating sa buhay natin yan na ipagpapalit natin ng Diyos sa mga material na bagay? May mga taong pumapatay ng kapwa dahil sa pera. May mga taong bibigay kahit ang kaluluwa. Magkaroon ng pera. No? Kapangyarihan ng pera kung tutusin. O pwedeng pasukin niya ng demonyo. Pero hindi masama ang pera. Yung pagmamahal sa pera. At yun ang nangyari kay Judas. Mas minahal niya yung pera. Puro siya pera-pera. Oo, naglilingkod siya sa Panginoon, pero hindi pa siya totally 100% na talaga kahit bilhin mo siya, hindi niya ipagpapalit, hindi niya ibebetray ni Jesus Christ. Sa buhay po natin, lalo na ngayon, no, ano ba yung katumbas ng pananampalataya natin at pag-ibig natin sa Diyos? May katumbas bang pera yon? May katumbas bang posisyon yon? Lalo na diba, nung nangyayari ngayon sa panahon natin? May giyera sa ibang bansa. Ito ba, nagmamahalan na ang mga pilihin. May mga, baka mamaya dumating pa yung time na kamukha ng COVID, unexpected, di ba? Walang nakapaghandang bansa nung dumating ang COVID. Kaya di ba, meron dyan mga nag-panic buying, meron dyan mga nawalan ng trabaho. Ganon din ang panahon natin ngayon. But Jesus Christ will come anytime, di ba? Second coming. Pero kung tutusin, ang talagang malaki nating problema sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay yung digmaan nating espiritual between good and evil. Doon tayo matakot. Doon tayo matakot kasi sabi nga ng kasulatan, matakot kayo sa mga, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Matakot daw tayo sa mga pumapatay sa kaluluwa. At ang kasalanan, pumapatay sa ating kaluluwa. Kaya nade-deny natin, nagkakaroon tayo ng betrayal sa ating pananampalataya sa Diyos. Tinatay si Peter, di ba? Anong sabi ng Panginoon sa mabuting balita? 3 beses mo ako ikakatwa, i-deny mo ako ng 3 beses. Di ba sabi nga ni Pedro, mahal kita. Mahal mo ba ako, Pedro? Tanong ng Panginoon Jesus, mahal ko po kayo. Hindi lang 1 beses, tinanong 3 beses. Para tayo, mahal mo. Sabi nga, tinanong ba tayo ng Diyos, mahal mo ba ako? Yes, Lord, mahal kita. Mahal mo ba talaga ako? Yes, Lord, mahal kita. Pero yung pala sa bunso lang yun. Nung maramdaman na ni Pedro na, ay nako, ayaw niyang madawit. Baka siya'y mapatay din. Kaya nga dininay niya si Kristo, di ba? Ganon din tayo sa buhay natin pananampalataya. Dinidinay natin yung pagmamahal natin sa Diyos, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kapag feeling natin, parang, ito muna, mawawalan yata ako. Malulugi yata ako. Maapi yata ako. Ibang nakasenter tayo sa sarili natin, no? Pero diba, ang liwanag na sinabi ni Kristo, kung gusto mong maging servant ko, deny mo yung sarili mo. Kalimutan daw natin yung ating sarili. I-carry natin ang ating cross. Lahat tayo may kanyang krus. At pagkatapos ang sumunod sa Diyos. Na sana itong mahal na araw na ito, idasal natin sa Panginoon na, Lord, hindi sana kita idinidina, hindi kita binibetray sa panahon na parang kumakapit tayo sa mundo, kumakapit tayo sa sarili ng lakas. Na, may sakit halimbawa ka ngayon, magkakaroon na ng betrayal. O kaya, sa mga government, no? Politika. Ang daming denial, ang daming nagbe-betray dahil sa pera.
Pero ano ba ang gusto sa atin ng Panginoon? A faithful servant. Yan ang gusto sa atin ng Diyos. Kahit anong mangyari, ibitin man tayo ng patiwarik. Kamukha ng mga santo, di ba? Kamukha ni San Lorenzo Ruiz. Kahit ibitin siya ng patiwarik, inilubog siya sa isang drum na tubig, hindi niya dininay, hindi niya binitray ang kanyang pananampalataya. Kasi, magkakaroon tayo ng mga paghihirap, persecution dito sa mundo. Lalo na kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi mawawala yan. Kasi, ang una nating makakalaban dyan ay ating sarili. Kapag tayo nagbabalik loob sa Diyos, iiwan mo yung bisyo mo, iiwan mo yung galit mo, magpapatawad ka. Sino ba unang kakalabanin natin? Ang ating mga pride, ang ating mga ego. Pero si Kristo, diba, ipinakita niya ang kanyang pagiging humble. Biro mo ha, alam na niya na si Judas, maghuhudas talaga sa kanya. Hindi ba pinagsawsaw niya ng tinapay at ibinigay kay Judas? Ito ba? Tapos, binitray siya ni Pedro 3 beses. Pero alam niyo, sa kabila ng lahat nun, nung muling mabuhay ang Panginoong Yesus, hindi siya nagtanim ng galit sa mga to. Iniwan siya eh. Maraming natakot, no? Nung siya tinutugis niya, nagpapasala ng krus, nakapako na sa krus, marami nang nagkahalasan eh. Ay, doon pala talaga masusubukan ang pananampalataya natin. Yung puno-puno tayo ng pagsubok sa mundo, pero hindi tayo umaalis, tumatalikod sa pagtitiwala sa Diyos. Kasi pagka ganun, para din pala tayo si Judas, para din naman tayo si Pedro. Ang pinagkaiba nga lang ni Pedro at saka ni Judas, si Judas, nawalan siya ng pag-asa, kaya di ba, nagpakamatay siya, nagbigti siya. Hindi kamukha ni Pedro, nagbalik loob siya sa Diyos. Ganon din tayo minsan. Alaban natin, konsensya natin. Amen. Kung ang mga taong lumalapit na sa Panginoon, naglilingkod na sa Panginoon, nagbebetray pa, panagdedenay, how much more pa kaya kung wala tayong pag-ibig sa Diyos? Madali ang betrayal kay Lord. Madaling gumawa ng kasalanan sa Diyos. Hindi tayo tinatablan ng konsensya. Gumagawa na tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, hindi gusto ng Diyos, hindi God's will. Walang dating sa atin yun. Ang konsensya natin, may kalyo na. Hindi kamukha nung ayaw nating i-betray, ayaw nating i-deny. Di ba? Tayo mismo ang unang malulungkot. Masakit kaya ang mabetray at i-deny. Siguro naman naranasan natin yan. Mahal na mahal mo isang tao, mahal na mahal mo anak mo, tapos i-betray ka, i-deny ka. Sakit yun. Yung mas lalo sa Panginoon. Kaya dapat itong mahal na araw nito, isa yan sa mga panalangin na sa ating Panginoon na, Lord, pag dumadating sa akin ng tukso, huwag kitang i-betray. Huwag kong i-deny ang pananampalataya ko sa'yo. Amen. Kung mag-stick lang siguro tayo sa pinaka-basic na commandment ni God. At ano ba yun? Ibigin natin ng Diyos na buong puso, isip, kaluluwa, at lakas. Yun lang eh. Focus tayo doon. Halos lahat ng utos ng Diyos masusunod natin. Paano pa natin pagtataksilahan ang Diyos kung number 1 na siya sa buhay natin? Paano natin ibebetray ang Diyos kung mahal na natin siya ng buong kaluluwa, buong isip? Amen. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Halos lahat ibinigay na niya. Pinakamahalaga ang kanyang anak, ang buktong na anak, ibinigay sa atin para sa tubusin ang ating mga kasalanan. So sana napag-iisipan natin ngayon no, na masyado na tayong nililibang ng mundo. Masyado na tayong nagiging makamundo. Na nawawala na tayo ng, kumbaga yung ating spiritual connection kay Lord, talagang namamatay. At yun ang gusto ng Diablo. Mag-aalo kasi ang Diablo ng mga magagandang bagay eh. Para i-deny, i-betray. Di ba ganyan ang nangyari kay Eva at Adan? Ang daming sinabi ng ahas kay Eva, para ano? Para mabetray niya ang Ama sa langit. Denial, no? Para pasinungalingan ang mga sinasabi ng Diyos. Diba? Sabi nga nung ahas na, huwag ka maniwala dyan.
Kainin mo yan, parang magiging Diyos ka. Sa ating mga buhay, marami tayong dapat isuko sa Panginoon. Para nang sa ganun, pag dumating na yung araw ng paghusga, ang masasabi tayo ng Diyos na, halika, you are my faithful servant. Halika dito sa aking kaharian. Kasi magkakaroon din ng statement ang Diyos ng denial. Sasabihin sa atin sa araw ng judgment, sino ka? Hindi kita kilala. Umalis ka sa harapan ko. Kaya hanggat buhay pa tayo, dapat nandoon yung buong faithfulness natin sa Diyos. Okay, napakahirap talagang gawin yan. But kailan pa natin sisimulan? Amen? Magsimula tayo sa maliit na bagay. O mahina tayo sa sigarilyo. Hindi ko nakakatok ng sigarilyo isang araw. Pwede ba? Baka naman bukas, 2 muna. Mga susunod na araw, gawin na lang 1. Di ba yung less? Sabi nga, slowly but surely. Pero huwag natin kakalimutan na hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Kaya dapat ready tayo. Sa mga, sabi nga paano natin masasabi na patawarin mo ang iyong kapwa, yan ay spiritual na gawain, no? Ang pagpapatawad. Kung yung mga material na bagay, hindi natin kayang i-refuse. Na we cannot say no. Di ba? We cannot say no. Bawal sa'yo matamis, bawal sa'yo mataba, pero sige pa rin, sige, no? Kasi masyado nating pinapampered, binibaby yung ating katawang lupa, Alam naman natin, ang katawang lupa natin, malapitin niya ng last, ang tawag ng laman. Alam kasi ng Diablo, na tayong mga tao, mahina sa laman, makalaman. Talaga namang likas tayong makasalanan. Kaya kailangan natin ng kalikasan ng banal na Espiritu. Para every time na natutukso tayo mag-deny, mag-betray kay God, excuse me, ay makakaya natin. Handaan po natin, hindi natin kaya mag-isa. Yung sasabihin natin, hindi, magbabago na ako, Lord. Hindi natin, sinasabi ko sa inyo, hindi natin kaya mag-isa. Nakakaya lang natin yan sa habag, sa tulong, sa awa ng Diyos. Siya yung inspirasyon natin. Kaya kailangan kasama siya sa journey ng buhay natin. Dahil tayo naman nilikha ng Diyos para sa Diyos, hindi para sa mundo. Tayo yung nakiki-apart. May sandali lang dito sa mundo. Paghandaan natin yung buhay na walang hanggan. Naibigay na, naihandog na ang kordero, ang Panginoong Jesus. Ang gagawin na lang natin, ipagpatuloy ang pagsunod sa kanyang kalooban. Amen. Pagkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng betrayal, denial sa iyo dahil sa pagsunod namin sa aming mga kahinaan, sa aming mga kagustuhang pansarili. Lagi namin iniisip na wala naman kami sinasagasa ang ibang tao, naging mabuti naman ang tao. Lord, wala pa mabuting tao. Ikaw lang po ang mabuti. At ang hinihintay mo sa amin ay ang totoong relasyon, ang totoong pag-ibig, ang totoong unahin ka, Lord. Upang maging faithful kami sa iyo, Panginoon. Nawa itong mahal na araw ay ibigay sa amin ng pagninilay kung gaano ka kahalaga sa aming buhay, kung gaano mo ibinigay ang buong pagmamahal sa kang Diyos na perpekto, pero nagpakababa ka para sa aming mga makasalanan. At nawa, Panginoon, lagi namin iisipin ang aming spiritual life na magkaroon ng connection sa iyo, sapagkat ikaw ay isang Diyos na Espiritu na dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Hindi ng gawa mo, disulit para na sa langit. Kamo kami ng aming kakasalan para tuwarin kami sa aming masara. Para na pagpapatawad namin sa nakakasara sa amin. Huwag po kami tayong Diyos. Diyan po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan mo, okay. So maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pagpapaalala sa amin. Pakishare na lang po itong gospel para sa pagsunod po natin sa Great Commission. At lagi po natin alalahanin na sa bawat gagawin natin, isipin, sasabihin, nalulugod ba ang Diyos? Amen. So maraming po salamat. To God be the glory.